Bagamat marami na ang nakalabas, marami pa rin US citizens ang naiwan sa Gaza Strip. Kaya patuloy pa rin ang negosasyon ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga hostage na nasa kamay pa rin ng Hamas. Pansamantala naman sinuspindi ang evacuation ng mga sugatang Gazans at foreign passport holders sa Rafah crossing noong Sabado. Subalit ginagawa ng mga opisyal ng Egypt, US at Qatar ang lahat upang maipagpatuloy ito. Nanindigan naman si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi siya magpapatawag ng ceasefire hanggang sa makalabas ang nasa 240 na hostage na hawak ng Hamas militant group. Ito ay bagamang marami ang humihiling ng magpatawag ng ceasefire ang Israel upang makalabas ang mga sibilyan at mabigyan naman ng tulong ang mga nasa loob ng Gaza Strip. Subalit imbis na tumigil, patuloy ang ground invasion ng Israel upang malipol ang Hamas militants kasama ng mga infrastruktura, senior leaders pati na rin ang command and control systems nito. Ayon pa silang opisyal kung matugunan ng Israel ang kanilang mga layon matatapos ang operasyon sa loob ng 3 o 4 na linggo. Samantala, patuloy naman ang pag-iikot ni US Secretary of State Antony Blinken sa iba't ibang Middle Eastern countries upang makipag-usap sa leaders at top officials sa rehiyon. Matapos bumisita sa Ramallah, West Bank at makipagpulong kay Palestinian leader Mahmoud Abbas, nagpunta naman ito sa Iraq upang makausap si Iraq Prime Minister Mohammed Shia. Layon ng top official na mapigilan ang patuloy na paglawak ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas militants na nagsimula noong October 7. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.